Tila na bumirang ng mga netizens si Senator Robin Padilla dahil sa kanyang statement tungkol sa mga kabataan ngayon. Viral nga sa social media ang pagkasabi ni Senator Robin Padilla na weak ang mga kabataan ngayon, hindi umano kagaya nung kabataan niya na lumaki sa labas at matapang. Ang mga kabataan daw ngayon ay mahihina at palagiang depressed na dati umano'y di kilala ang salitang depressed. Tila na bumirang nga at ibinalik agad ng mga netizens ang weak na sinasabi ni Padilla nang i-post din nila ang kuhang litrato ni Senator Padilla na umiiyak at depressed din nang mapag-usapan ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay nakakulong sa The Hague sa ICC. With respect to every generation, every individual has its own battle, raised from different families and discipline, and let's accept it. Respect is not everyone is raised from well-off family. Accept that not everyone are blessed with strong personality, character. We must respect that. Huwag masyadong mayabang. Hani pa ng ilang netizen, alam mo kung sino ang weak? Yung mga bumoto sa'yo, salamat at sa susunod, hindi ka natatakbo. The youth is not weak, they are just more knowledgeable than before. Hehehe, mas nakilala ka na nila ngayon. Pinakamatibay na kaso laban kay Vice President Sara Duterte ang magpapa-impeach sa kanya. Ang pinakamatibay na batayan sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ang banta nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ayon sa isa sa mga nagrereklamo nito na idiniin ang insidente ay lampas sa normal na tunggalian sa politika. Sa isang panayam sa Agenda Newscast ng Billionaire News Channel noong Martes ng gabi, sinabi ng abogadong si Amando Ligutan ng Vice Presidente sa publiko na nagbabanta sa mga matataas na opisyal ng bansa ay dapat ituring bilang isang seryosong impeachable na pagkakasala. Ang tinutukoy ni Ligutan ay ang pahayag ni Duterte noong 2024 kung saan sinabi niyang may kausap siyang pumata kay Marcos, First Lady Liza Ardeta Marcos at later Representative dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong maging magkomento tungkol dito? Ano po ang inyong mga opinyon tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat nga bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga threat sa Pangulong Ferdinand Marcos? Weak nga ba ang mga kabataan ngayon ayon kay Senator Robin Padilla? Maaari po kayo magkomento sa ibaba. Maraming salamat po. Po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Ito po yung Children's Safety in Social Media Act. Ito po ay napakahalaga. Dahil narinig nyo po kanina, nabanggit na po ni Senator Idol Raffy Tulfo, yung mga patungkol po sa mga bata na nasa cyberbullying at yung iba, meron na po siyang nabanggit na 7 bata na nagpakamatay pero mas marami pa po doon. At hindi lang po yan. Marami na pong mga bansa na sa kanilang palagay ay hindi na po nakakatulong ang social media sa mga batang ito. Nandiyan po ang bansang Australia, France, Italy, Malaysia, ang mga Scandinavian nation. Ito po, mga mahal kong kababayan, ito mga bansa na ito, mayayaman na bansa ito, mga progresibo. Ang iba dyan, leaning left pa. Ibig sabihin, alam nyo naman, pag sinabing leaning left, rights, mahilig sila sa rights. Child rights, human rights, sabihin nyo ng anong rights. Pero sila mismo, sa mga bansang yan, naniniwala sila na dapat magkaroon ng disiplina, kailangan magkaroon ng batas, kailangan magkaroon ng tinatawag nating regulation sa paggamit ng mga bata ng
social media. Kaya ito po ang dapat natin pag-usapan at hihingin ko po ang bawat isa sa inyo, sa bawat isang ahensya, sana magkaroon na lang po ng bawat ahensya na isang tagapagsalita dahil masyado pa itatagal. Kung lahat po ay magsasalita, bawat isang ahensya magbigay na lang po ng isang pahayag at kung kayo po ay pumapayag o hindi. Kapag ka hindi po, oo, meron lang po kayong ilang minuto para magpaliwanag. At ito pong bagay na ito, ang hinihingi ko po sa inyo, isipin po natin yung mga bata. Ang future ng mga bata. Kinabukasan ng mga batang Pilipino. Ang idudulog ko po sa inyo kung ano yung nawawala sa mga bata kapag masyado na sila sa social media. Unang-una na yung kabataan nila. Dahil siguro naman, iba dito, hindi ko mang kaedad. Naranasan nyo yung panahon ng 90s, 80s, na tayo yung mga naglalaro pa sa kalsada, tayo'y masaya pa, alam pa natin kung ano ang camping, alam pa natin kung ano yung pakikipagkaibigan, alam pa natin kung ano ang kalsada. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Umpisahan ko po, siguro, hingin natin ang opinion muna ng Meta. Brother, who will be talking? You or... Okay. I was telling them that we have a problem with our youth, with our young ones, because they are so addicted to social media. And I gave example of the countries who are now regulating the use of social media, like Australia, France, Italy. So we are inclined to copy. We, the senators, we have a lot of bills. We want to regulate it or ban it. We put a certain age. Mine is 16 years old. Senator Panfilo Lacson, I think, is 18 years old. So we are really pushing for this. So I'm giving you the floor, sir, to say your comment. Thank you, Mr. Chairman. From perspective, we are aware that there are concerns with regards to youth safety. It's been our priority as well for Met in particular. We have been in discussion with parents, with governments, with stakeholders. We understand that there's a need to address these concerns. And a lot of the issues that we're seeing after we talk to our stakeholders really boils down to some of the issues with regards to content or contact or how many times the children are using our platforms. So we do try to address this. We launched what we recently called teen accounts, and I can go a little bit into details on teen accounts, but overall what we're trying to say is that this is a process of improvements. I'm here as well in the Philippines to listen to stakeholders here, to communities. I attended a Safer Internet Day just yesterday to also listen to their concern and bring it back to my office to understand what we can do about some of the concerns that I'm hearing, especially also from this particular hearing in the Senate. So we do understand the concerns. We do feel or we do think that the need for a ban is not there, given that the children have a right to access digital platforms. However, we want to make sure that they're protected. So balancing the rights for digital participation and safety becomes a priority for us to make sure that children, especially children above 13, have the rights to participate and be a voice on platforms and participate as well in all the benefits that our platforms provide.
but of course with the right protection measures in place. And so our efforts have been to ensure that those protections are in place. I understand this is obviously still a work that needs to continuously improve. We have policies, but there's a gap between policies and enforcement, and that gap we try to closer and closer and make it closer so that we make sure that children are protected on our platform. Thank you. Thank you very much, my brother.